Kumusta ka kaibigan? Nandito tayo ngayon sa November episode, na The Criminology Creepypasta Stories na hatid ng RCJ4 Educational Blog at RCJ4 TV. Sa segment na ito, ay magpo-post ako ng iba't ibang storya ng krimen at kababalaghan, na kung minsan ay may uugnay natin sa pag-aaral ng ating course. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa page na ito, ay iniimbitahan na din muna kita na mag-follow, like at share sa RCJ4 Educational Blog, at mag-subscribe ka na din sa ating YouTube channel na RCJ4 TV para ma-notify kita sa tuwing may bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa, at umpisahan na natin. Mga kaibigan, pamilyar ba kayo sa mga sinaunang pamamaraan kung paano nalalaman ng mga tao kung ang isang tao ay guilty or not guilty sa isang krimen? Ayon sa mga makalumang pamamaraan, may isang pamamaraan ang naghahabla at ang inihahabla sa isang kaso para patunayan ang kanilang pagka-inosente sa isang binibintang na krimen. Ito ay ang paglalaban ng dalawang panig para patunayan na hindi sila guilty. Ang laban na ito, ay pisikal na laban, na kung saan ay sinasabing kapag nanalo ka sa labang ito, ikaw ay hindi mahahatulang guilty, at ang natalo na panig naman ang i-consider na guilty. Ang tawag sa pamamaraang ito, ay trial by combat. Ang trial by combat, ay isang uri din ng pagdidetect ng deception. Pero noong sinaunang panahon lang ito ginagamit dahil hindi pa masyadong maunlad ang kaalaman ng mga tao sa pag-aaral ng siyensya at agham. Ngunit sa panahon natin ngayon ang ganitong uri ng detecting deceptions ay hindi na pinaniniwalaan. Ngunit alam nyo ba mga kaibigan, hindi lang yan ang isa sa mga paraan para malaman kung ang isang tao ay nagsisinungaling. At ang mga pamamaraang ito, ang pag-uusapan natin ngayon, dito lang sa November episode of RCJ4 TV and Educational Blog. So kung excited ka nang malaman ang tungkol sa mga ito, ay hindi na natin ito patatagalin pa. Ang pinakauna sa ating listahan, ay ang Red Hot Iron Ordeal. Ito ay isang pamamaraan, para mapatunayan ng akusado, na hindi siya nagsisinungaling. Pero paano ito ginagawa? Sinasabing ang defendant ay may dalang nagbabaga na bakal. At ang bakal na ito ay papadilaan sa akusado ng 9 na beses, at kailangang hindi ito mapasok kung talagang nagsasabi siya ng totoo, at ginagamit lang ang pamamaraang ito kung walang sino man ang nakasaksi sa isang krimen na nangyari. Pero sa panahon natin ngayon, ang ganitong uri ng pamamaraan ay makikita mo pa rin naman, pero hindi na sa mga ganitong usapin. Makikita mo ito sa mga karnabal, perya at mga pagtatanghal ng mga iba't ibang talento ng mga tao. So aside from that, walang scientific evidence na magsasabing guilty or not guilty ang isang tao, sa pamamagitan ng pagdila sa nagbabaga na bakal. At ang karamihan sa mga trial by ordeal mga kaibigan, ay possessed by divination, physical test, at mga labanan. So nabanggit na lang din naman natin ang tatlong ito, ay pag-usapan na din natin. Sabi nga kanina, ang trial by ordeal ay binubuo ng 3 part. Ito ay ang divination, physical test, at mga labanan. Pero ano nga ba itong tinatawag na trial by ordeal? Trial by ordeal was an ancient judicial practice by which the guilt or innocence of the accused was determined by subjecting them to a painful, or at least an unpleasant, usually dangerous experience. Ito ay ang mga mapapanganib na pagsubok, na pinagdadaanan ng isang akusado, na dapat niyang malampasan upang mapatunayan niyang inosente siya. Ang isa sa mga pagsubok na ito, ay ang divination. Naniniwala ang mga tao noon, na kapag wala kang kasalanan, ay hindi ka pababayaan ng Diyos kung ikaw ay may salang sa isang trial by ordeal, at sinasabing hindi ka daw masasaktan sa mga mapapanganib na pagsubok kung ang Diyos ay nasa panig mo. Pangalawa, ay ang physical test. Ito ay ang mga pagsubok, na nangangailangan ng tibay ng katawan, para malampasan. Karaniwang ang pagbuhos ng kumukulong tubig or mantika, at pagpasok gamit ang apoy sa isang akusado, ang pangunahing pagsubok na ginagawa para masukat ang pagka-inosente nito. Usually ang ganitong test, sa ating kasalukuyang panahon, ay tinatawag na physical torture. At wala din itong scientific basis para mapatunayan ang pagiging inosente ng isang akusado.
Ang ordeal by physical test mga kaibigan, ay makikita mo sa mga Hindu codes, at usually ang mga Hindu codes ay nagmula sa India. Pero alam nyo ba mga kaibigan, sa pag-aaral natin ay may 3 codes na kilala pagdating sa severe punishments. Ito ay ang Code of Hammurabi of Babylon, Code of Drakon, at ang Codes of Nesilim, or the Imperial Hittites Legal Code. Umpisahan natin sa Code of Hammurabi. Si King Hammurabi mga kaibigan, ang ika-6 na hari ng Babylon Dynasty, at pinamunuan niya ng mahigit 42 years ang kanyang mga nasasakupan, at sa ilalim ng pamumunong ito, ay lubhang napakamasalimuot. Dahil ang sino mang mapapatunayang nagkasala sa ilalim ng kanyang pamamahala, ay mapaparusahan sa konseptong tinatawag na Lex Talionis or the Law of Talions. Ito ay kilala sa ating mga Pilipino sa kasabihang, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ang code na ito ay nagpaparusa sa isang akusado base sa uri ng krimen na nagawa. Halimbawa, si X ay binali ang kaliwang paa ni Y. Sa ilalim ng pamumuno ni King Hammurabi, si X ay hahatulan din na baliin ang kanyang kaliwang paa, upang maging patas na sila. Ang code na ito, ay may verse din na mababasa, sa ating banal na kasulatan, or Biblia. Sinabi sa Mateo, Kabanata 18, versikulo 9. Kung ang iyong mata, ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, ay dukutin mo ito at iyong itapon sa impyerno, dahil mas mabuting magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, kahit na bulag ang iyong isang mata, kaysa ikaw mismo ang itapon sa impyerno kasama ng iyong mga mata, na naging sanhi ng iyong pagkakasala. Aside from that mga kaibigan, napakaraming pang Bible verse ang maaaring tumugma sa concept of Lex Talionis, at ang verse na ating binasa ay isa lang sa mga basis ng batas na ito. Next is the Drakon Code. Ito, ay ang code na nagbibigay ng pinakamatinding parusa na maaaring danasin ng isang tao, sa kanyang kapanahunan. The Code of Drakon, known as the Ultimate Severity, was codified by Drakon. Drakon was an Athenian lawgiver in 7th century before Common Era. Aside from the Code of Hammurabi, mas matindi pa ang Code of Drakon kaysa dito. At pangatlo is the Hittites. Kilala ang mga Hittites sa kanilang Imperial Code, at sa kanilang pang-aalipin. Ang mga Hittites, ay nag-exist noong matapos na ang pamumuno ni King Hammurabi. At after 2 centuries mga kaibigan, nagawa nilang sakupin ang lugar ng Babylon. At noong 14th century before Common Eras, naging common ang pang-aalipin sa mga tao sa ilalim ng mga Hittites, bilang kaparusahan dito, in terms of serious offense. Ngunit ang mga krimen na may halong sexual, at kahalayan ay agad pinapatawan ng parusang kamatayan. Although ang 3 code na binanggit natin kaibigan, ay may ganitong uri din ng kaparusahan. Kahit na ang Roman Law of 12 Tables, ay naglalaman din ng death penalty bilang isang capital punishment. Pero kung maihahambing natin ito sa ating kasalukuyang panahon, ay meron pa ding mga bansa, na nag-e-exercise ng death penalty, as a capital punishment. Next is the trial by battle. Binanggit na natin ito kanina, sa pinakaunang slides ng ating topic, na kung saan nalalaman ng isang tagahatol, na inosente ang isang akusado sa isang krimen kung magagawa niyang manalo sa isang labanan. Next is ang mga iba pang methods of trial by ordeal. Ito ay ang boiling water, or hot water ordeal. Ang ordeal na ito, ay isang uri ng divination, na kung saan ang accused ay isasawsaw, ang kanyang kamay sa isang kumukulong kawan ng tubig, at kailangan niyang makuha ang isang singsing, or isang barya na nakalubog dito. Pagkatapos, ang lahat ng mga dumalo ay magdadasal sa Diyos. At bago ito simulan, ay binibindisyonan muna gamit ang holy water ang kawa at ang akusado na sasailalim sa ordeal na ito. Next is the rice-chewing ordeal. Ang uri ng ordeal na ito, ay isang uri din ng divination. Ang rice-chewing ordeal, ay kilala sa India, sa pamamagitan ng pagmuya sa bigas at pagluwa nito. Nakabase ang guilt of the accused sa kondisyon ng bigas na kanyang iniluwa. Madalas ginagamit ang ordeal na ito, sa mga taong pinaghihinalaang magnanakaw. Pero paano nila nalalaman yun? Nalalaman nila ito, dahil nahihirapan mag-produce ng laway ang isang tao, kapag ito ay nakakadanas ng matinding takot. In that case kapag ang iniluwang bigas ng isang akusado na sumailalim sa ganitong uri ng ordeal, ay hindi masyadong basa at ito ay medyo tuyo, ay malaki ang posibilidad na siya ay guilty at nagsisinungaling.
And last but not the least, the Donkey Tail Ordeal, or ang pagsubok sa banal na asno. Isa ang ordeal na ito sa pinakalumang pamamaraan sa India, para malaman kung nagsisinungaling ba ang isang taong pinaghihinalaang nakagawa ng krimen. At mahigit na sa 500 siglo na, pamula nang sinimulan ito gamitin. Pero paano ginagawa ang ordeal na ito? Ang Donkey Tail Ordeal, mga kaibigan, ay isang psychological test sa mga sumasailalim dito. Sapagkat hindi sasabihin ng mga pari na may itim na abo ang mga buntot ng asno. Dahil ang instruction nila ay kabaliktaran lang ng sa sinabi nila. So ibig sabihin sasabihin lang ng mga pari na ang asno na nasa loob ay sagrado, oras na hatakin ng isang makasalanan ang mga buntot nito, ay magmamarka ang itim na abo sa kanilang mga kamay. Which is kabaliktaran talaga ang ibig nilang sabihin, dahil hindi naman banal ang asno na nasa loob ng tent at sa simula pa lang ay may bahid na din ang buntot nito ng itim na abo. In short, kapag may tiwala kang hindi ka talaga nagsisinungaling ay hahayaan mong mabahiran ng itim na abo ang iyong kamay. So aside from that, mga kaibigan, yan po ang ilan sa mga ordeal and punishment na ginagawa noon during ancient times. At bago natin tapusin ang episode na ito, ay magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay Helpful Tips by JC. Shoutout din kay Carlo Capala. At kay Micaela Campuzano. Shoutout sa iyo, Micaela, at sa inyong mga kaibigan, sana ay nakikinig kayo ngayon. So hanggang dito na lang po muna, mga kaibigan, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang ating November episode na The Criminology Creepypasta Stories? Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share ka na din sa ating FB page na RCJ4 Educational Blog, at mag-subscribe ka na din sa ating YouTube channel na RCJ4 TV, upang ma-notify kita sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang muna, mga kaibigan, at mag-iingat kayo palagi, at Happy Halloween sa ating lahat!